Magandang hapon po sa inyong lahat. Parang walang buhay yung inyong. Tama yung sabi ni Pastor Clevy, nung Sunday daw, hindi kayo nag-uusap. Ngayon naman, parang matamlay pa rin kayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayun, parang hindi pa kayo nag-lunch, no? Salamat sa Panginoon. Natutuwa ako na makita maraming mga pamilyar na mga mukha. At marami din pong hindi pamilyar masyado, which is very, very positive. Kasi ibig sabihin na merong mga hindi familiar akong nakikita at kilala, ibig sabihin you have been reaching out, you have been inviting, people, you have been bringing them here, you have been loving them for the Lord. So, salamat sa Panginoon na siya ang nagdadagdag. Tayo kinakailangan lang natin na maging faithful actually. Right? So, salamat sa Panginoon. Salamat sa faithfulness niyo. Alam niyo, marami dito ang mga tulad Desai, mga mag-aapot na pong taon na yan dito. Marami po yung faithfulness ng Panginoon talaga nakikita. No? So, binibigay ko din po sa inyo, pinapaabot yung pagbati mula dun sa amin sa Care Community Church, sa Esperanza, Sultan Kudarat. Kami po ay nasa bundok, hindi naman sa tuktok ng bundok, pero hindi po kami doon sa Kapatagan. Salamat din po na pinadala ninyo yung mission team doon sa amin. Yun po ay katulad ng sinabi ko sa kanila, yung kanilang pagpunta doon at pagpapadala ninyo doon sa team, it made us feel loved, seen, heard, and cared for. Iba yun kapag nagsusulatan lang, nagme-message lang, pero pagka naandun, talagang hindi lang sinasabi na, hindi ko kayo nakakalimutan. Hindi pala talaga. At nakikita. At saka naririnig kami. So, salamat na pinadala ninyo yung team. And I hope to see some of you next year. Kaya manalangin. Yun. Papatikimin namin kayo ng ibang klaseng buhay doon. No? Pagka sa amin doon sa Sultan Esperanza, pag ang maririnig nyo, halos wala. Pero pagka umulan ng konti, palaka ang inyong maririnig. Na halos hindi kayo makakatulog dahil sa ingay. Salamat na lang hindi umulan nung naandun si Pastor Clevy, so walang palaka. Tuko lang to. Okay. Yung tuko, resident na yun. So, alam na nila kung anong oras yung tumutuko. Anong oras nagtutuko, and then how many times? Iba-iba daw? Yes, 8 o'clock, ewan kung ilang beses, tapos pakonti ng pakonti. Anyway, meron man nagtatanong sa akin, bakit daw doon ako pumunta? Iisa lang po lagi ang sagot ko doon sa nagtatanong kung bakit ako doon pumunta. Kung ako ang pipili, hindi ako doon pupunta. Sa totoo lang. Pero dahil ang Diyos na nagpadala sa akin doon, pupunta ako doon. Okay? So kung kayo ay ipadala, hindi lang sa Esperanza or anywhere ng Panginoon, don't hesitate. Go. Go. Okay? Okay, ngayon ay pangalawang sa series ninyo ng, pangalawang sermon doon sa series tungkol sa purity. Meron akong tanong sa atin, sa inyong lahat. Kung meron kayong kapangyarihan na baguhin anything sa buhay ninyo, ano kaya yung babaguhin? Ilan yung flat na ilong? Sana hindi yun, Sana mas malalim naman kesa doon, Okay, so yun yung unang tanong. Etong pangalawang tanong. Kung meron kayong kapangyarihan na baguhin ang iba or ang ibang bagay sa paligid ninyo, ano kaya ang babaguhin ninyo? If you have that power, inisip nyo na ba? Siguro iba sa inyo sinasabi, wala naman akong kapangyarihan. Di ba? Ano lang naman ako? Kayo na mag-fill in the blanks ng ano lang naman ako, ano bang power meron ako? Pero today, gusto kong sabihin sa ating lahat na lahat tayo, meron tayong kapangyarihan. You actually have power. Believe it or not. Okay? At ano yung kapangyarihan yon? Meron kayong kapangyarihan, meron tayong kapangyarihan to build lives or to destroy lives through our words.
Siguro hindi natin naisip yun, ano? Lagi natin sasabihin, wala naman ako, wala naman maraming pera. Katulong lang naman ako dito. Ano bang power meron ako? Lahat tayo, meron tayong power. Meron tayong kapangyarihan na magpatibay or manira ng buhay. Meron pong research, according to research, ang ordinary daw pong tao ay mga 7,000 to 20,000 words per day ang sinasalita, ang lumalabas sa atin. Okay? Pero hindi lamang to yung, sabi nyo, wala naman akong kausap sa bahay. Hindi naman siguro ako 20,000. Ano? Hindi lang po yun. Yung text ninyo, yung messenger ninyo, yung video call ninyo, kasama yun. 7,000 to 20,000 words per day. Sino ang kausap natin? Kausap natin employer. Kausap mo sa opisina yung boss. Kausap mo yung asawa mo, yung anak mo, yung kapitbahay mo. Or on Sunday, your brothers and sisters in the Lord. Kausap natin. Or kachat natin sa social media. Or yung sa families ninyo through video call or FB chat. 7,000 to 20,000 words per day. At ito ang tanong natin. How much of that? Ilan dun sa 7,000 to 20,000? Ilan dun ang nagagamit natin, nagagamit ninyo to build others? And how many of those 7,000 to 20,000 words ang ginagamit para sirain ang ibang tao or ang buhay nila? Siguro hindi natin naisip yun, no? Ganun pala ka-powerful ang ating salita. Parang words is wala lang. Kasi araw-araw naman ginagamit natin. Nagsasalita tayo. But the Bible tells us that our words are powerful. Sabi sa Proverbs 18:21, ang dila ay may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Words are powerful. You know, it can give life or it can kill. It can destroy. Ang ibig sabihin po niyan, words are not neutral. Wala tayong salita na neutral na wala lang. May epekto po ang ating salita. It is either manira or magpatibay, to build up. And this is what I want to say this afternoon. Kung tayo po, ikaw at ako, ay sinasabi natin na tayo ay anak ng Diyos, at tayo ay tagasunod ni Kristo, meron po tayong calling. Meron tayong tawag ng Diyos. Marami sa atin nagtatanong, ano bang calling ko? Ano bang calling ko? Ngayon gusto kong sabihin sa atin, hindi mo na kailangan tanungin. Merong calling tayo. At ang calling nating unang-una, mga kapatid, ay tayo ay maging katulad ni Kristo. It is our call for us to be like Christ. At ito po ay kasama yung ating pananalita. What we say, how we say, the words we speak. We are called by God to be like Him, even in our words. Nalala ko po nung una akong nakakilala sa Panginoon, I was 15 years old. Hindi ko na sasabihin kung kailan. Sabihin ko na, 1975. Kalkulahin na ninyo kung ilan yon, no? So when I first came to know the Lord, I think nasabi ko na yan sa inyo dito, no? Hindi naman ako palamura. Hindi ako nagsasabi ng yung mga words na nag-curse or yung mga dirty words or whatever, no? Hindi ako ganon. Pero kasi yung mga barkada ko, mga kaibigan ko sa high school, yung ba yung mga tipong pagka nadulas ka is kung ano-anong lumalabas sa bibig mo? Yung mga ganon? Pagka merong kang hawak tapos nabagsak, merong whatever na lumalabas. Ganon lang. Ganon yung words ko. Now when I came to know the Lord, naging anak ako ng Diyos, wala naman nagsabi sa akin. Pero after a while, I felt uncomfortable. Hindi ako nagmumura. Wala akong pinapatamaan. Pero pagka nagsalita ako ng gano'n, sabi ko, teka muna, di ba anak ako ng Diyos? Parang hindi bagay yung lumalabas na salita ay gano'n. Pero sinasabi ko na I am a child of God. I am a follower of Jesus. And so when I was convicted
na hindi yun bagay sa akin. Ewan ko sa inyo, no? Pero sa akin, sa opinion ko, sa sinabi sa akin ng Panginoon, hindi siya swak sa pagiging disciple ko, tagasunod ni Jesus Christ. I pray. Kasi alam kong mahirap baguhin. Na-try nyo na ba yun? Baguhin yung words. Ang hirap. Alam kong hindi ko kaya. And so I ask God, Lord, help me. Help me. Mga kapatid, may calling tayo na maging katulad ni Kristo kahit sa ating pananalita. And yung words, yung mga salita na nagbibuild ng kapwa, ayun yung mga words na ginagaya natin ang Panginoong Jesus. Dahil tinawag tayo na mamuhay katulad niya. Actually, yun yung nakalagay sa Ephesians. Sabi sa Ephesians 5, which actually yun yung isa sa mga verses na titignan natin. Ito yung konteksto niya. Pag tinignan nyo doon sa verses 1 to 2. Ang sabi doon, dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Ang linaw po, ano? Dahil tayo anak ng Diyos, tularan natin siya. Ang calling natin bilang anak ng Diyos ay maging katulad ni Jesus. Kasama, katulad niya doon sa words, paggamit natin ng ating salita. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig, again, tulad ni Kristo. Dahil tayo mga anak ng Diyos, dahil tayo minamahal ng Diyos, tularan natin ang Panginoong Jesus. Mamuhay tayo na puno ng pag-ibig, sabi dito, tulad ni Kristo. And so when we think about our words, ito po yung big idea or summary statement. Ito yung sana ay lagay natin sa bulsa natin. Paglabas natin dito, mula Lunes hanggang next Sunday. Ito, madali lang, huwag manira, magpatibay. Sa pamamagitan ng salita. Huwag tayong gamitin natin ang ating salita hindi para manira, kundi para magpatibay ng ating kapwa. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag manira, magpatibay. Huwag manira, magpatibay. Build, don't destroy. Build. So, tanong natin ngayon is, paano gagawin? How can I build others and not destroy them through my words? Bago natin puntahan yon, doon sa dalawang verses na titingnan natin, meron akong gustong i-bring up sa atin na I think na importante, mahalaga, at mas maiintindihan natin itong struggle natin with words. May sinasabi kasi sa Bible na yung pananalita natin daw ay salamin ng puso. Yun ang gusto kong framework na tingnan natin when we talk about words that builds and words that destroy. Ang pananalita natin, whatever na lumalabas sa ating bibig, yan ay salamin ng ating puso. Yun po yung sabi sa Luke 6:45. Kung ano ang pumupuno sa puso ng isang tao, siya rin umaapaw sa kanyang bibig. Think about that. Kung ano ang pumupuno sa puso ng isang tao, ay siya ring umaapaw sa kanyang bibig. Sabi sa English, out of the overflow of the heart, the mouth speaks. It is an overflow. So hindi po aksidente yung sinasabi natin. Hindi lang yun trigger ka. Hindi lang yun dahil may sinabi yung katabi mo or yung kaibigan mo or whoever, and then, yan, kasi may ginawa siya, so lumabas ito. No. Kasi merong laman sa puso. Kaya anong na-trigger yun yung lumabas. Para bang ganyan yan, no? Pagka madumi ang ilog, ano ang lumalabas na tubig? Madumi. Kasi yung pinanggagalingan, marumi. Pero kung malinis ang ilog o yung spring, ano ba yung spring? Balon. Balon nga ba yun? Di ba? Malinis din yung lumalabas. So, yung nasa labas sa tubig, nakadepende yun doon sa source. Yung lumalabas sa bibig natin, nakadepende yun sa puso. Salamin lang, yung words natin ay salamin lang
kung ano ang nasa ating puso. So, kung yung puso, kanina sabi ni Pastor Clevy, yung puso, kinanta din natin, open the eyes of my heart. Kung puno ng galit yung puso natin, ano ang lumalabas? Masakit na tono. Kahit maganda pero yung tono, masakit. Pagka puno ng pride, ang puso, depensa. Palagi na lang, ikaw ang may kasalanan. Ikaw, yan ang aking reaction, kasi ikaw. Kasi yan ang sinabi mo. Kasi laging dumidepensa. Why? Pride. Ayaw nang nakokorek. Ayaw nang nakikitang ako pala'y mali. Kaya palaging ikaw ang mali. And then kung insecure naman, insecurity, anong ginagawa? Chismis, sinisiraan ng iba. Why? Kasi pagka-insecure ka, you want to feel na mas mataas ka. So ang ginagawa mo, sinisira mo ang iba, kasi pag nasira mo ang iba, mas mataas ka. Nakuha niyo yun? So kung yun ang puno ang puso natin, can you imagine kung ano ang lumalabas? So hindi lang yun yung, eto na yung kinalakihan ko. Kasi sa bahay namin, ganito magsalita yung magulang namin, ganito kami magsalita. Hindi talaga kami nag-uusap ng matino or gentle. Palaging may hirit. I mean, okay, I get it. May epekto naman talaga yun. Pero mas malaking epekto kung ano yung puso. At ito maganda mga kapatid. When we decided to believe in Jesus and to surrender our life to Him, we became new creation. Binago ng Diyos, pati puso binago. Bagong puso meron tayo. So hindi natin pwedeng sabihin na ganun na ako. Ganun na ang kinasanayan ko. Ikaw mag-adjust sa akin. Meron kasama sa trabaho nung dati sa Manila. Ganun eh. Pagka ako correct, hindi niya ina-accept. Basta ang katwiran niya is, ganun na ako eh. Para ba sinasabi, ganun na ako. So kung ma-offend ka, ikaw may kasalanan. Ikaw mag-adjust kasi ganun ako. Hindi po yun ang puso at katuwiran ng isang tunay na anak ng Diyos. Na binago ng Diyos. Okay? So, yan ang mangyayari kung ang ating puso ay hindi maayos. For example, sabihin natin, simpleng sabi ng amo mo, pwedeng ulitin mo to, pwedeng gawin mo to. Nakangiti ka pa, pero doon sa puso mo, ayan naman yan. Hindi naman, wala nang tamang ginawa ako. Yes, ma'am. Ikaw nga kaya gumawa niyan. Or, ang sagot sa loob, grabe naman yan, pinagbutihan ko na nga, hindi ka pa maging masaya. Bakit ganun? Bakit ganun? Kasi may laman na yung puso natin bago pa magsalita. Kaya kung gusto nating magbago ang pananalita natin at mag-reflect yan ng katulad ng Panginoong Jesus, hindi lang yung behavior ang babaguhin natin. Ang issue at ang totoong issue, puso natin. Puso. When our heart is right, kung tama ang ating puso, hindi mahirap magsalita ng mga salita na mayroong puno ng biyaya. Gracious words. So when you want to build up someone, kasi sabi natin kanina, huwag manira, kundi magpatibay, magpatatag. Kung gusto natin na magpatatag tayo, magpatibay tayo, mag-build up tayo ng ibang tao through our words, then dapat ang salita natin ay puno ng biyaya. Let us learn to speak. Gracious yung speech natin. Yun ang sabi sa Colossians 4:6. Sikapin. Na hindi, ibig sabihin yan, hindi yan automatic. Sikapin. You put in effort. Sikapin ninyong lagi, hindi minsan-minsan. Laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita. Sabi sa English, let your speech at all times
be gracious and pleasant, seasoned with salt, so that you will know how to answer each one who questions you. Laging maging kaaya-aya. Maging puno ng biyaya. Gracious daw eh. Tsaka pleasant. Ano ba ibig sabihin nun? Ano ba yung words na puno ng biyaya? Attempt natin na i-define niya ng konti. Ibig sabihin, hindi siya harsh. Hindi siya masakit. You know? Katulad ba ng mga words na, pabigat ka lang naman. Mga ganyan lang, para simple lang, no? Hindi ka nagmura. Pero parang sabihin na, pabigat ka lang naman. O sana hindi na lang kita naging. Sana hindi na lang ikaw ang magulang ko. Wag naman. Sana hindi na lang ikaw ang kinaibigan ko. Hindi na lang sana ikaw ang BFF ko. Hindi naman pala ako BFF mo. Hindi harsh. Hindi masakit. Hindi din mapanlait. Yun yung words that are gracious. Hindi siya mapanlait. Matalino ka sana, pero hindi lagyan pa ng pero. Pero buko eh. Yun ay isang patagong panlalait sa kakayahan ng iba. Maganda ka sana, pero or kaya naman sa church, feeling banal ka naman. Kala natin wala lang. Pero nanlalait tayo. Sa church, alam niyo ba sa church, sana wala dito, no? Meron tinatawag tayong religious gossip. Nanlalait na pala tayo ng iba at nang chichismis na tayo ng iba. Pero kino-quote natin siya ng parang religious. Kasi nasa simbahan at nando sa LG at nando sa prayer request. Pero nanlalait na pala tayo. So yung gracious na speech ay hindi siya harsh, hindi siya masakit, hindi siya mapanlait, hindi din siya condescending. Ibig sabihin, minamaliit natin yung kausap natin. O parang bata. Sabi doon is, let your speech at all times be gracious and pleasant, seasoned with salt. Ano ba? Tayo dito marunong magluto. Ano? Para saan ba yung salt? Para masarap. Pampalasa. Yun ay pumipigil din sa pagkasira o pagkabulok ng karne. Ibig sabihin, pag sinabi ng Bible na dapat daw is seasoned with salt ang ating words, ibig sabihin, yung pananalita natin, yung words natin, nagpapatatag, nagpapabuti sa relasyon sa halip na nagdadala ng pagkabulok sa relasyon. Ano ba yung mga nagpapabulok sa relasyon? Chismis, paninira, or maruming salita. Ang gracious words ay may wisdom sa timing at sa pamamaraan. Okay? Siguro, iba sa atin nagsasabi, hindi na ako magmumura, hindi ako guilty. So okay na ako, hindi na ako yung sinasabi ni Pastor Lay. Pero yung pong gracious words, na yun ang sinasabi na dapat ay yun ang meron tayo, yun ang lumalabas sa ating mga labi, dahil tayo dapat na maging katulad ng ating Panginoon, ay yun din ay may wisdom doon sa timing at may wisdom din sa pamamaraan kung paano sinasabi. It's not only what you say, it is how you say it. Halimbawa, example tayo. Halimbawa, may gusto kang i-correct. Yung isang kapatid, medyo hindi maayos yung whatever, pagsasalita niya, ugali niya, ginawa niya, pananamit niya, or whatever yun. Gusto mo mag-correct. Pero sabi mo, baka magalit. Baka umalis sa church or whatever. So mananahimik ka na lang. So pagka nanahimik ka, anong akala mo? Safe ka na. Kasi wala ka naman sinabi. So hindi ka makaka-hurt. Hindi ka makaka-destroy ng buhay ng tao. Totoo ba yun? Safe ka na. Kapag hindi ka nagsalita, na meron palang dapat i-correct at gustong i-correct, pero hindi ka nagsalita, safe ka na. Hindi po. Anong mangyayari? Naiipon ang inis. Kasi hindi mo sinabi, hindi mo kinorek.
So patuloy pa din naman yung taong yun na ganun pa din ang ugali, ganun pa din na ang ginagawa. So every time na makita mo siya, naiipon yung inis mo. Tapos kung minsan nagiging passive-aggressive ka na. You know? And then lumalabas na yan sa tono, sa irap, at sa lamig ng pakikitungo. Hi sis! Hi. Ganun na lang no? Wala na, dati-dati. May beso-beso pa sila, wala na. Tapos lumalabas yung doon sa tono, sa pairap-irap mo. Nako, ganyan ha. So akala mo safe, pero hindi ka nag-correct, pero yun ay naiipon. So hindi din po tama yon. Ano ang Christ-like na response? Pwede mo sabihin na, instead na, bahala na nga siya. Hindi ko na lang i-correct. Kung siya ay maging mas worse, malala, bahala siya. Sa halip na yon, bakit hindi mo sabihin to? Kapatid, pwede bang kausapin kita? May gusto lang sana ako i-share sa'yo na mahalaga. Okay lang ba? I mean, that is one way. Kung ayaw niya, then at least nagawa mo yung part mo, no? Pero yun ay pwede natin gawin. Kung meron tayong kapatid, meron kang kaibigan na gusto mong, may mga hindi maayos sila, na gusto mong i-bring up sa kanila. Pag sinabi po natin grace, yung gracious na pananalita, grace doesn't avoid truth. Pagka nag-bring up ka ng totoo at kinorek mo ang isang tao, hindi ibig sabihin na hindi ka gracious. Okay? Grace doesn't avoid truth. It delivers truth gently and with love. Okay? So, ibig sabihin, sasabihin mo yung totoo, pero you do it, sasabihin mo siya gently and with love. So, kung meron kang sa iyo na naiirita ka dito, and meron dapat talagang itama dito, tapos ang isip mo ngayon is, hindi ko na lang sasabihin. Can I encourage you? Pray, and it's a loving thing to do, to go to that person, and in a loving way, bring it up sa kanya. Okay? How about itong pangalawang scenario? Ikaw naman may nag-correct sa'yo. Okay? So ano ang reaction mo? Hindi naman ako ganun, ha? Baka siya pa. Di ba? Hindi ako ganun. Uy! Bakit ako lang? Siya din naman. Instead of, kung meron tayong grace sa ating puso, okay? Instead na sabihin natin hindi totoo yan. Or bakit ako lang, ako lagi. Or ikaw din naman. Or siya din naman. Or meron pang mas malala sa akin. Sa halip na yon, eto ang gawin mo. Kung ikaw yung kinorek. Salamat sa pag-share. Pag-iisipan ko yan at dadalhin ko sa Lord. Thank you. Sincerely thank the person na alam niyo bang hindi madali na mag-correct. Hindi madali na lumapit sa inyo ang isang tao for one person to say, you know what, can I say something? This might hurt, pero I care about you, that's why gusto kong sabihin to sa iyo. Hindi madali yon. And that's why I encourage you, kahit masakit, kapag may nag-correct sa atin. Okay? Don't be defensive. Be thankful na siya'y lumapit sa iyo. And then sincerely bring it to the Lord. Huwag palaging depensa, hindi ako yun. Siya lang naman may problema. Kaya ganun ang sinasabi sa akin. Lalo na po pagka mga 10 tao na ang nagsabi ng the same thing. Huwag mo nang sasabihin na may problema yung nagsabi. Siguro it's time to say, Lord, may katotohanan ba yung napansin na yan? May katotohanan ba yung sinabi niya yan? And dahil ang gusto natin at tinatanggap natin ngayon na ang calling ko is to be like Christ even in the way I speak, then I say, Lord, show me kung totoo yun. Help me. I want to be changed. I want to be like you. Gusto ko, Panginoon, na ang aking words ay hindi maninira, kundi magpapatibay at magbibuild up ng ibang mga tao. So grace doesn't just come out of your mouth. Hindi yung gracious and pleasant na speech, it doesn't just come out of your mouth. It also shapes, okay, how you receive yung words. So kung minsan tayo ang nagbibigay, kung minsan tayo ang tumatanggap.
At doon sa both occasions na yon, we need grace. Kung nagbibigay tayo, let's give it graciously with love. And when we hear someone bring up to us, binibigay sa atin something na hindi maganda, we need grace at humility to listen to it and say, and to thank the person and to bring that to the Lord. So kung yung sa Colossus po, it answers how we speak. We should speak with graciously and in a way that is pleasant. Yun pong pangalawa nating verse sa Ephesians 4:29, it answers why. Bakit tayo dapat maging maingat sa ating pagsasalita? Bakit dapat na ang pagsasalita natin ay katulad ng Panginoong Jesus, na mayroong grace? Okay, bakit? Kasi yung words natin ay dapat magpatibay sa ating kapwa. Hindi dapat manira sa kanila. So that is the reason why. Of course, one of the reasons is katulad tayo ng Panginoon. Pero yun ang isa. Tingnan niyo doon sa Ephesians 4:29. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti. Okay, doon sa mas fuller na sa ibang version is, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon, and listen to this, upang pakinabangan ng mga makakarinig. So that is why, yun ang reason, bakit tayo dapat maging maingat with our words, is dapat ito'y pinapakinabangan. Nakakabuti dapat doon sa nakakarinig. Sabi sa English, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So kapatid, ang tanong ko, yung bang words mo ay nagbe-benefit yung nakikinig? Nakikinabang, may pakinabang ba yung mga tao doon sa words na naririnig sa'yo? Dito sa verse na to, dalawang bagay ang malinaw. May bawal. Sabi natin sa Kristiyano, dapat walang bawal. Pero sabihin natin may bawal. Ang bawal is unwholesome talk. At yung mapanira ng mga words. And then my calling, uulitin ko, ang calling natin is magpatibay. Ang calling natin is yung words natin will build up other people. Those who listen to our words. Yung nakikinig ng ating salita, dapat sila ay nabibuild up, napapatibay, nai-encourage sila. Hindi po ibig sabihin nito ay ang sasabihin nyo sa kanila is yung gusto nilang marinig, tapos yung hindi naman totoo. Hindi na ibig sabihin ng build-up, ha? Ay, ang ganda-ganda naman ng damit mo, bagay-bagay sa'yo. Pero doon sa isip mo, wala bang full and mirror yan sa bahay niya? Hindi pa niya nakita yung, hindi naman terno yung niya. Pero pagka dito, ay, naku sis, ang ganda-ganda naman ang mo. Hindi flattery. Okay? Hindi pagsasabi ng hindi totoo. Pero what should come out from our mouth are words that will build up others. Makikinabang, may benefit. So etong gusto ko sabihin hindi po sapat yung iniisip natin na wala akong nasasabing masama. Naisip niyo na ba yun? Uy, wala naman akong sinasabing masama. Hindi mo na ako nagmumura. Wala naman ako ng mga whatever mga words. Hindi mo na ako gumagamit nun. And then you feel kampante ka na. Gusto ko sabihin today, that is Satan's lie. If you believe that, that is Satan's lie. Because it's not just about wala kang sinasabing masama. It is about whether you are building others up, you are using yung power ng iyong words to build others up. Na may pakinabang. Siguro isa ka doon sa nasasabi dito, ano mo magagawa ko? Hindi mo pastor sa church, hindi mo katulad nila, magkanta, mag-lead ng LG, or what. Hindi ako yun, kaya uupo na lang ako dito magsisimba. And you know what? You can build someone up through your words.
So kung ikaw yung sinasabi mong wala akong kakayahan na magturo, kumanta, mag-preach, or whatever, sinasabi sa iyo ng Panginoon, use your tongue. Use your words to build up. If you can say every Sunday, at least I will have, Lord, use me sa isang tao to build that person up through my words. Then you have built someone. 52 weeks sa isang taon. 52 ng mga tao ang na-build up mo at na-encourage mo. Just by allowing yourself to be an instrument, your tongue to reflect Jesus Christ and say, I am committed. Every Sunday, Lord, give me someone that I can encourage, that I can build up through my words. So, ang isa pang senaryo natin, siguro sasabihin natin, tama yung sinabi mo. Tama naman yung sinabi ko, pero masakit naman ang tono. So, hindi din yun. So, yung kanina, meron kang gustong i-correct, pero ayaw mo. Hindi din tama yun. And then yung pangalawang scenario natin, kinorek ka, pero defensive ka. Hindi rin tama yun. Eto naman, tama yung sinabi mo, pero masakit naman yung tono mo. Yung mga tipo bang, ano ka ba? Natututo ka ba? Paulit-ulit na lang yan. Tama ba yung point? Siguro may point. Talaga namang paulit-ulit, no? Hindi natututo. May point, pero nakatulong ka. Hindi nakakatulong. So sabi natin kanina doon sa Ephesians is, yung salita natin is dapat nakakatulong. Christ-like response natin is how? Papaano? Eto, truth plus love. Yun yung nakaka-edify. Yun yung nakaka-build up. Magsasabi ka ng totoo. Pero merong pagmamahal, then yun yung nag-i-edify. Yun yung nagbi-build up. So pati tono mo ay merong pagmamahal. Aareglohin din natin yung timing natin, yung tono natin, yung motibo natin. Inaareglo natin lahat yun. And that, I believe, are the words that will reflect Jesus Christ. Ang ating Panginoong Jesus, hindi niya minimins yung kanyang words. Yung totoo, totoo, sinasabi niya. But we know na meron siyang pagmamahal. You know? Hindi siya nagtotolerate ng kasalanan. Sinasabi niya. Pero it is to build up. It is with love na sinasabi ng Panginoon. So sampulan nga natin yung mga words na yan. Uy, salamat sa effort mo. Yan yung mga nakaka-edify. Salamat sa effort. Uy, kaya mo yan. Mas maganda pa nga na, halika, pray tayo. Mahirap yan. Pero I believe na yan ay makakayanan mo. And anytime na kailangan mo ng makakausap, let me know. You know, kaya mo yan. Proud ako sa'yo. I appreciate you. Ilang beses, kailan yung last time na may sinabi kayo, sinabihan ninyo na I appreciate you, I appreciate what you do. Or proud ako sa'yo. Etong mga words na ito, I'm learning to use these words sa aking kapatid ngayon. Doon sa ilan sa inyo na familiar doon sa story namin magkapatid, dalawa lamang po kami magkapatid. Lalaki po yung kapatid ko, binata pa po yun, yung pong gusto mag-apply, CB mamaya. Pero ano na po yun, 62 na po yun. So, you know, for many years na we don't really live together. I mean, magbabakasyon ako sa amin. At the most, 3 weeks. Longest na siguro yung 1 month. So wala talagang walang usapan na maganda, nakaka-build up. And of course, later on, problema pang binigay sa akin. So, yun na nga nakaka-relate ako dito na hindi naman ako nagmumura or whatever. At saka, kung may sasabihin pa akong hindi maganda, sasabihin pa sa kanya. Meron pang introduction na sa totoo lang na hayaan mo na lang na sabihin ko ito sa'yo. May ganun pa, no? Hindi palagi ito sinasabi ko sa'yo, pero this time, let me say this. So, hindi ako nagmumura, hindi ko. Pero, I don't really appreciate. Hindi ko sinasabi. And I was, ginising ako ng Panginoon. Nung there was one time when I talked to him, at sabi ko sa kanya, ano ba problema mo?
And yung sabi niya is, minsan is he feels depressed. Kasi he doesn't hear any affirmation. So dahil wala sa pamilya, mag-isa na lang siya sa bahay. So sino mag-affirm sa kanya? So ang gagawin niya, di lalabas, pupunta sa mga barkada, na siyempre gustong-gusto naman niyang i-affirm siya kasi may nakukuha sa kanya. And so I realized, and I really went to the Lord and say, Lord, I recognize yung pagkukulang ko sa kapatid ko. And ngayon na magkasama kami sa Esperanza, I really, pag masarap yung kanyang pastil, brother, sarap mo na, ang galing mo na talaga magluto ngayon. Ang dami pong papakain. Biruin ninyo yung ulo ng manok. Ulo ng manok ha? Ulo ng ganyan, no? O, nakukuha niya yung tsagang-tsagang kinukuha yung mga karne doon para gawing bola-bola para ipakain sa mga bata sa feeding program. You know? And then God is using you now. So natututo ako nito. I appreciate you. I'm proud sa growth mo. And I can see na unti-unti tumataas yung dignidad ng kapatid ko. Eto mga kapatid, no? Gusto kong sabihin sa atin lahat. Walang gastos dun sa words to affirm. Anong puhunan mo? Laway lang. And it is just being intentional. It is just having a heart that says, I want to build up people. I don't want to tear down. I don't want to destroy. I want to build up. And then sabihin mo sa Panginoon, Lord, gamitin mo to. And when you see opportunities, kahit maliliit, then go and affirm. Na-affirm kita. Kapatid, tutuwa ako sa'yo. Kahit na dito na tayo nag-worship, nandito ka pa din. Nakatuwa ka naman. Words like that. You know, imagine niyo sa hirap ng buhay natin dito. Ninyo pala, wala na pala ako dito. Sa hirap ng buhay ninyo dito. Kuminsan, kahit isang salita lang, isang word, pwede nang magbigay ng lakas para magpatuloy. If you will not do that to each other, who will? Sino? So gusto kong i-challenge tayo. Ano ba yung words natin? I mean, this Sunday, nandito tayo, mamaya mag-LG, inom ng kape and all that. Yung words ba na lumabas sa akin is nakakapagpatibay ba ng mga tao? Nakapag-build up ba ng mga tao? Or ilan doon sa mga words na yun ang nakasira ng tao? Nakita natin mga kapatid na ang words ay may kapangyarihan. May kapangyarihan itong magbago ng tao. May kapangyarihan itong magpatibay ng tao. Pero may kapangyarihan din itong magwasak ng tao at sumira ng relasyon, ng tao at relasyon. Sabi natin, may calling ang Diyos sa bawat isa sa atin bilang mga anak at tagasunod niya. Ang calling ng Panginoon is to reflect Him in our lives, even through our words, in the way we speak. So I challenge all of us, let us build each other up through our gracious words. Sa dami ng ilan sa isang araw? 7,000 to 20,000. By Sunday, pag nagkita ulit tayo, ilang daang libo na words na ang lumabas sa atin. So ang challenge sa atin at ang question natin is, magbi-build ba ito? Or sisira ba ito? Kahit ito doon sa boss mo na ayaw mo. Kahit ito doon sa kaibigan mo na chinichismis ka. Or hindi magandang ginagawa sa iyo. I mean, if we reflect Jesus, hindi lang naman ang ginawa niya ng mabuti ay yung mabuti sa kanya. In fact, even on the cross, while He was being crucified, ano pa din ang prayer niya sa Father? Forgive them. So hindi po ang ating words na gracious and words that builds up, hindi natin i-reserva doon sa mga paborito lang nating tao. At hindi yung mga tao na ayaw natin at nakakasakit sa atin. Yun nga yung mas character ng isang anak ng Diyos. Kasi if we can do good things only to those who are good to us. Sabi ng Bible is ano pa ang pinagkaiba natin sa hindi Kristiyano? Ang pinagkaiba natin,
is we can do good even to those who are not good to us. Yun yung pagkakaiba natin. So, ang prayer ko po para sa atin is that gagamitin natin, marirealize natin ngayon na binigyan tayo ng beautiful gift ng Diyos. And that's words. Libre, pero beautiful and powerful. And I pray that the Holy Spirit will convict us. And from today onwards, you will gonna say, Lord, I will use my words to build people up, not to destroy them. Not to destroy them. Hindi mo kontrolado lahat ng nangyayari sa buhay mo. Pero kontrolado mo kung ang salita mo ay maninira or magpapatibay. Ulitin ko yan. Hindi mo kontrolado kung ano ang mangyayari sa buhay mo. Pero kontrolado mo kung ang mga salita mo ay maninira or magpapatibay ng tao at ng mga relasyon. I pray that we will choose na magpatibay ng tao at ng relasyon.